what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon at ito ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At ito ay pinamagatang Speaker Martin Guilty. Biglang humingi ng ceasefire. Senator Amy, pinag-relax ang pinsan. Ayun, pinag-relax. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pagkatapos ng halos 5 oras na Senate hearing hinggil sa People's Initiative ng Chacha, ceasefire ang hinihingi ngayon ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos ay ang namuno sa nasabing hearing para hubarin ang mga mukha ng nagpasimula ng Peking People's Initiative na ito. Makikitang habang tumatakbo ang hearing pilit na pinagtatakpan ng kampo ng pirma si Speaker Martin Romualdez. Subalit sa kalaunan nabulaga na lang ang mga ito dahil well-prepared si Senator Amy Marcos para ipakita ang mga ebidensyang hawak niya. Kaya naman kitang-kita na kasama nila si Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista sa mga pulong na ginawa nila. Sa pagkakataong ito tila tumiklop si Mr. Speaker at bigla na lang ito nag-offer ng ceasefire kay Senator Amy Marcos. Naglabas ito ng kanyang official na pahayag kanina lamang. Hindi niya na kinaya yung aura ni Senator Amy. Matindi kasi. Ayon sa pahayag nito ay, in response to the recent comments made by Senator Amy Marcos, I would like to address this matter with the utmost respect and civility that it deserves. Family ties in Philippine politics are deeply rooted, and while differences in opinions are inevitable, it is essential to approach these differences with a spirit of constructive dialogue and mutual respect. The phrase, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo, there is no cure for your shamelessness, as expressed by Senator Marcos, reflects a passionate stance on issues we both care deeply about. As public servants, our primary focus should always be on the welfare of our constituents and the progress of our nation. It is in this light that I choose to interpret her words as a call to engage more deeply in our shared commitment to serve the Filipino people. Ang pakiusap ko lang kay Senator Amy, hindi po kailangan ng bastusan. Pinakikinggan tayo ng mga kabataan at hindi magandang ehemplo ang ganito. In the spirit of unity and cooperation, I am open to engaging in meaningful discussions with Senator Marcos to address any concerns and work together for the betterment of our country. It is through open communication and collaboration that we can best serve the interests of our people. Our nation faces many challenges, and it is more crucial than ever that we, as leaders, set an example of respect, understanding, and cooperation. I am committed to maintaining a professional relationship with all my colleagues in the government, including Senator Marcos, as we work towards our common goal of a prosperous and inclusive Philippines. Tapusin na po natin ang bangayan. Magtrabaho na lamang po tayo. Para na rin sa kapakanan ng mga kapwa natin Pilipino. Gayunpaman, Siyempre, gusto natin lahat na magkaroon ng kapayapaan dyan sa gobyerno, maging maayos at masolusyonan lahat ng problema ng mga tao rito sa Pilipinas. No, marami tayong kinakaharap eh. Pero kung hindi naman talaga pumasok ang issue na yan, yung mga PI na yan, no? Kasi sino ba talaga ang magpapakalat niyan? 'Di ba? At kanino ba magkakaroon ng magandang resulta, kumbaga papabor, no? Ang PI na yan kapag yan ay naging maayos, 'di ba? At napatupad na yung nakasaad diyan, 'di ba? Kaya pinaghinalaan dito yung Congress talaga. No? Syempre apektado ang Senado sa mangyayari. Yun lang naman ang nangyari. Kaya nga sinabi ng mga senators natin na kung iyan na tungkol sa ekonomiya, wala namang problema. Kaso nga lang, yung pagbabago yung konstitusyon, yung pagbabago, yan ang mahirap. 'Di ba? Na hindi naman dapat gawin. Ngayon, kung collaboration lang to ng senador at ng Congress, is mahirap pa din 'Di ba? Ang mangyayari nga, uulitin natin, is talo ang Senado rito pagdating sa Congress 'Di ba? Sa bilang talagang dehadong-dehado na yung senators dito. Kaya mas maganda rin magkabukod, no? Hindi yung joint. No? Mahirap yan Ngayon,
eto nga, si speaker, medyo hindi na kinakaya yung mga nangyayari. Ibig sabihin, hindi kinakaya, hindi yung parang na ano siya. Ibig sabihin, hindi na maganda yung nadidinig niya siguro sa lumalabas kay Senator Amy. Siyempre, isipin mo, pinsan kita tapos, ganyan ang sasabihin mo sa akin, ganto ang iaano mo. Imbis na kampihan mo ako, so sila ang kinakampihan mo, ganto. Hindi rin naman natin masisisi si Senator Amy kung mas tinitignan niya yung mga sarili niyang kasama. Unang-una, maaapektuhan si Senator Amy dahil senador siya. Pangalawa, maaapektuhan yung mga kasama niya dahil yung mga nasa Senado. Diba? So, kailangan nilang ipaglaban kung ano yung posisyon nila. Ganyan lang yan Parang sa Mobile Legend ba yung mga, yung mga teritoryo, di ba pinaglalaban? Tama ba ako? Kung mali ako, comment kayo. So, ito naman si speaker nga, is sinasabi niya kung pwede pag-usapan na lang. Ayan. Mas maganda kasi kung magharap sila no? Mag-usap sila, harapin niya kung ano yung nangyayaring problema talaga na ibinibintang sa kanya o inaano sa kanya. Para malinawan lahat Diba? Ngayon, kung maganda naman talaga yung hangarin niya about doon sa gustong mangyari is mapapakinggan naman sila, mapapakinggan ng mga tao. O malay mo, di ba, ganun. O, kailangan ko ano lang sasabihin kung para sa kapakanan ng mga Pilipino yon, di okay. Pero kung medyo iba, hindi okay yun. Kasi matitigil lang yung bangayan na yan once talaga na pinag-usapan nila at pinaliwanag din ni speaker ng maayos. Di ba? Yun lang naman ang hinihintay ng lahat No, yung pagpapaliwanag na yan. Ako si Senator Amy Marcos na ipagpapatuloy ang investigasyon hanggang sa managot ang mastermind sa PI na ito. Samantala, kung pag-uusapan naman ay ukol sa kung may kinalaman ba si Speaker dito, sinabi ni Attorney Harry Roque na walang duda. Una na nga rito ay kung bakit sa pamamahay pa niya ginagawa ang meetings kasama ang mga miyembro ng pirma. Panuurin ang full video ng comment reaction ni Attorney Harry Roque para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Nag-hearing nga si Super Ate to the President, Amy Marcos, sa kanyang Senate Committee on Electoral Reforms, itong si Oñate na tumatayo na pinuno ng pirma, ay nako. Bagamat ayaw aminin sa pamamagitan ng mga pagtatanong ng senador at ni Congressman Marcoleta, mukhang malinaw na kung sino talaga ang nasa likod ng PI na yan. Yeah! Speaker Martin Romualdez. Ay. Ang pinaka-incriminating, ang pinaka-importanting napiga ni Manang Amy doon kay Oñate, saan ba ginawa yung pagpupulong na pinag-usapan itong PI na ito? Napaamin niya na mapapa-PI ka na sa Forbes Park sa pamamahay ni Speaker Romualdez. Paano yan? Panay-tanggi siya na wala ang kinalaman siya sa PI na yan at walang kinalaman ng congressman dito. Booking, Mr. Speaker, nagsenungaling ka. Big time. Dahil lumalabas ngayon na talagang itong pagsusulong ng pirma, pinagpulungan, nabuo doon sa bahay mo sa Forbes Park. Kasi kung talagang wala kang sa tingin lang natin, kung wala kang kinalaman talaga, is hindi para doon mag-meeting doon sa bahay mo. Siyempre, bahay mo yun diba? Kung ano yung pag-uusapan nila doon, isa doon ka, madidinig mo yun. Hindi naman pa pwedeng habang nag-uusap sila doon, iiwan mo yung mga bisita mo, tapos matutulog ka. Diba? Or, ang sinasabi na lang dito is, nagpunta lang sila sa amin. Parang siguro ganun, na nag-happy-happy lang kami, nag-ista-ista. Hindi naman masama yun, pero kasi, mabibigyan talaga ng kulay yung mga ganyan, lalo na meron tayong issue na ganito, na pinag-uusapan. Talagang mabibigyan ng kulay yan. Yung tungkol dyan sa bahay na yan kung saan nag-meeting, ganito, ganyan. So, ang pinag-uusap, may kumanta pa ata yung pinag-uusap. Diba? Kaya, kahit maitanggi kasing hindi alam, is doon ginanap Si Congressman Marcoleta,
nagsalita na kapag napatunayan sa pagdinig nito na si Mr. Speaker talaga ang nasa likod ng PI na yan, baka sabihin na niya si Speaker na magbitiyo kung kuleta. Inano niya na nga. Mukha naman po talaga na napiga ni Manang Amy ang katotohanan na si Mr. Speaker ang nasa likod nito. Siguro sasabihan mo na ngayon si Mr. Speaker na magbitiw na. Kasi ako dito sa Spokes Hour, ilang beses ko nang sinabi na para tayo po'y magkaisa muli, mabuo muli ang unit team, kinakailangan magbitiw si Speaker. Pero siyempre, sa ngayon po, ang dami nagsasabi sa kanya, solid tayo. Ganyan po talaga ang mentality at kultura sa House para sila mga langgam. Habang malakas ang Speaker, mga langgam na nagsisipsipan. So lahat sila, depende sa Presidente, depende sa Speaker. Paano naman mananatili sa pwesto bilang pang-apat na pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang isang sinungaling? Di ba sabi nila, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw? So tingin ko, Mr. Speaker, time to say goodbye. Huwag ka naman mag-alala, 318 congressmen naman yang nasa Kongreso, hindi lang naman ikaw ang pwedeng mamuno dyan. Ako nga, nasa Kongreso ko ng 17th Congress, di ka naman kabahagi ng 17th Congress, nabuhay din naman kami. So hindi naman mamamatay institusyon kung wala ka. Ang kasama ko kasi nung 17th Congress... Ayun, no? Kumbaga sa sinasabi nga ni Attorney Harry Roque, pwede na magbitaw si Speaker dito. Tsaka sa dami na kasi ng issue no? Mas maganda ipakita na lang ni Speaker din siguro na sige, magbibitaw na ako kung talagang ganito yung nangyayaring kaguluhan. Kasi hindi matapos-tapos 'Di ba? Siguro naman kapag bumitaw na siya diyan at mayroon pa rin kaguluhan na ganyan ibang usapan na 'yun. 'Di ba? At saka ito pa, magiging maayos pa yung sitwasyon. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing magulo si Speaker diyan. Ang sinasabi ko is maaaring mamatay na rin yung issue tungkol sa pagkadawit kay PBBM diyan sa mga nangyayari na yan, yung mga PI na yan. Mawawala na rin yung pangalan niya ron. Kasi kahit naman siya ayaw niya, 'di ba? Hindi niya gusto, pinahinto niya nga yan. Kung meron ka talagang hindi ko masabi. Yan, parang ganun. Narinig nyo ba? Mas maganda is magbitaw na lang sa dami ng issue. Kasi kung pilit mo pa rin ilalaban, tapos ganyan pa rin yung nangyayari, ay walang mangyayari. O, depende na lang din kay Speaker kung talagang mag-i-stay siya dun sa pwesto niya talaga. No, ipaglaban niya rin yun. O, paano yan? Baka hindi na matapos yung bangayan na yan. Pero, pag-usapan nyo, wala namang hindi natatapos sa mabuting usapan. Tawa niya, si Congresswoman Yeda, na hanggang ngayon po ay kongresista, third termer, pero bilang party list congresswoman. Crucial yung impormasyon na nanggaling kay Oñate. Kahit anong deny pa nila, talaga naman pong napatunayan na nagpulong dun sa bahay mismo ni Mr. Speaker. Na siya naman daw ay nakipag-meeting lang para sumuporta. Pero ang initiative daw hindi galing sa kanya. Kung gano'n, siguro dapat sa opisina lang yan ng Speaker, nag-courtesy call at nagsabi, good luck and we will support you. Let us know kung anong kailangan nyo sa amin. Pero kapag sa bahay, ibig sabihin yan, ayaw nyo makita sa publiko unang-una. Para kasi pag sa bahay, parang nililihim 'Di ba ganun yan? Kaya nga sinabi ko, dahil sa issue na yan talaga, sa nangyaring yan, yung meeting na yan o anumang pagtitipon na yan, dyan sa bahay ni Speaker, mabibigyan talaga ng kulay. Hindi mo maiiwas yan kahit na iba ang ipaliwanag mo dyan. 'Di ba? Maraming butas na masisilip dyan Tinago ang meeting. Pangalawa, intimate. Kasi hindi naman lahat ng tao pinapapasok mo sa bahay mo. Ako bilang politiko rin po, bihira talaga ang mga taong tinatanggap ko sa tahanan ko. Kasi sagrado yan Walang politika sa bahay ko, no? Para sa pamilya ko yan. Pero pinapasok. Bagay, marami naman siyang bahay. Baka naman parang clubhouse lang niya yung pinuntahan. No? Pero that's not the point po. The point is, denial king. Until na booking. Ngayon, bago ng tono. Tumulong lang sila sa proseso. Kumbaga, sila ay sumusuporta lamang dun sa pirma at hindi silang nasa likod. Hindi ko alam kung sino itong Anthony Abad nito. May kilala kasi akong attorney Anthony Abad, dating talent. Hindi siya yung nasa likod, sino pa ba? Hoy, nasa likod dyan Lipat ka sa harap. Pero hindi ko naman maintindihan kung anong link niya. Anong dapat gawin? Resign. Ayun. Yan naman para po ang matapos panawagan din ng mga senador.
Hindi nila pinagre-resign, pero ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero, aba, i-rein in mo naman yung pinsan mo dito sa PI na ito, nagkakawatak-watak na tayo. All because gusto niya maging Prime Minister. O, diba? Yan kasi. Sobra naman yan. Yan kasi, baka mamaya may nagbigay sa kanya ng ideyang ganyan eh. Oh, kapag pag napatupad dyan, magiging Prime Minister ka, hindi ka napapalitan. No, wala nang ganyan, ikaw na pinakamataas. Minsan kasi nakakalason yung ganyan eh. Syempre, lalong-lalo na kapag tumakbo ko ng presidente, hindi naman ako mananalo eh. No? Hindi ako makakakuha ng milyon-milyon boto, lalo na pagkalaban ko si BP Sara at si Tulpo. So gawa tayo ng paraan, gagawa tayong paraan, ganyan, gawin mo yung ganyan. Minsan talaga yung bulong, nagpapahamak talaga yan. Oh, dahil dyan sa ganyan-ganyan, no? Yung unity team ngayon, parang nagkakalabuan na. Komplikado, kumbaga in a relationship dati, engage. Ngayon, it's complicated. Diba? Wag naman sana mag-break. Separate na, no? Nakalagay. Masisira ang unit team dahil lang sa kagustuhan ng isa na maging Prime Minister, wag naman po. So tingin ko po, it's really time to go. He's really more of a political liability sa inyo po. At sa tingin ko naman po, sa dami ng bumoto sa inyo at ang katotohanan na si VP Sara, suportado pa rin kayo, bagamat ang pamilya niya ay ayaw na sa inyo. Pero si VP Sara, narariyan pa rin, tupad pa rin sa inyong pagkakasama, baka naman po, kakayanin niyo pa rin ang naging leader ng bansa, katulong si VP Sara, katulong si Senator Amy, at yung 317 pang mga kongresista na alam naman po nila na napakalaki ng mandatong nakuha ninyo. At para sa politiko, really respeto po kayo dahil sa 31 million boto na nakalap nyo ng huling eleksyon. Resign, Mr. Espeker. Dahil wala na po tayo ng tiwala, ang taong bayan sa tiwala sa kahit anong sasabihin ninyo. Yan po ang problema kapag nag-booking kayo na nagsisinungaling. Hindi na po pwede. Lack of trust and confidence. Pero kongresista pa rin naman kayo. Patuloy pa rin ganun kayo. Pa rin bahagi ng Kongreso. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan din natin si Attorney Harry Roque. Yun nga, sinasabihan niya na mag-resign na lang. So kahit mag-resign ka, nandiyan ka pa rin naman sa Congress, patuloy ka pa rin namang maglilingkod. 'Di ba? At baka mapalitan ng mas okay. 'Di ba? Pili-pili din pag may time. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.